Abraham, ang kaibigan ng Diyos. Buddy, alam mo ba, may isang tao sa Bible na tinawag mismo ng Diyos na kaibigan. Hindi hari, hindi propeta noong una, hindi rin perpekto. Isa lang siyang ordinaryong lalaki na marunong magtiwala. Ang pangalan niya ay Abraham. Sa kwentong ito, malalaman natin kung bakit sa dami ng tao sa mundo, si Abraham ang tinawag na the friend of God. Ang simula ng tawag. Noong unang panahon, may isang lalaki na ang pangalan ay Abram. Nakatira siya sa lungsod ng Ur, isang mayamang lugar, maunlad at puno ng Diyos-Diyosan. Komportable ang buhay niya. May pamilya, may ari-arian, may kinabukasan. Pero isang araw, may tinig siyang narinig. Hindi ito sigaw, hindi rin panaginip lang. Ito ang tinig ng tunay na Diyos. Abram, iwan mo ang iyong lupain, ang iyong kamag-anak, at ang bahay ng iyong ama. Pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo. Walang binigay na mapa, walang eksaktong destinasyon, isang pangako lang. At ano ang ginawa ni Abram? Sumunod siya. Iniwan niya ang lahat. Kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Dito pa lang, makikita mo na kung bakit espesyal si Abraham. Ang pangako ng Diyos, sinabi ng Diyos kay Abraham, gagawin kitang isang dakilang bansa, pagpapalain kita, at sa pamamagitan mo, pagpapalain ang buong mundo. Pero may problema. Matanda na si Abram, at ang asawa niyang si Sarai, baog, walang anak, walang tagapagmana. Sa mata ng tao, imposible. Pero sa Diyos, ang imposible ay simula pa lang. Lumipas ang mga taon, naghintay si Abram, nagtiwala siya. At dahil sa pananampalataya niya, binago ng Diyos ang kanyang pangalan. Mula Abram, ginawang Abraham, na ang ibig sabihin ay ama ng maraming bansa. Isipin mo, buddy, tinawag kang ama ng marami. Kahit wala ka pang isang anak, ganyan kalakas ang tiwala ni Abraham sa Diyos. Ang mga pagkakamali ni Abraham, hindi perpekto si Abraham. May mga pagkakataon na natakot siya. May mga desisyon siyang mali. Dahil sa tagal ng pangako, nagdesisyon sila ni Sarai na tulungan daw ang Diyos. Pinayagan ni Sarai si Abraham na magkaroon ng anak kay Hagar, ang kanilang alipin. Doon ipinanganak si Ismael. Pero hindi iyon ang plano ng Diyos. Nagkaroon ng selosan, sakit, gulo sa pamilya. Buddy, kahit ang kaibigan ng Diyos ay nagkakamali rin, pero alam mo kung ano ang kaibahan. Hindi niya tinalikuran ng Diyos. Ang himala ni Isaac, sa tamang panahon ng Diyos, ginawa niya ang imposible. Sa edad na halos 100 taon, nagkaanak si Abraham kay Sarah. Ang pangalan ng bata ay Isaac, na ang ibig sabihin ay tawa. Dahil dati, tumawa si Sarah sa pangako ng Diyos. Ngayon, tawa ng tuwa na. Ang pangako ng Diyos ay totoo. Hindi nahuhuli. Hindi nagkakamali. Ang pinakamahirap na pagsubok, isang araw, muling nagsalita ang Diyos. Abraham, ialay mo sa akin ang anak mong si Isaac. Ito ang anak na hinintay niya ng dekada. Ang anak ng pangako. Masakit, nakakatakot, hindi maintindihan. Pero alam mo ang ginawa ni Abraham? Sumunod siya. Umakyat siya sa bundok kasama si Isaac. Bit-bit ang kahoy, bit-bit ang pananampalataya. Nang itaas na niya ang kutsilyo, tumawag ang Diyos. Huwag mong saktan ang bata. May tupang nakahanda sa gilid. Dito napatunayan na mas mahal ni Abraham ang Diyos kaysa sa kahit anong biyaya. Bakit siya tinawag na kaibigan ng Diyos? Hindi dahil perpekto siya. Hindi dahil wala siyang pagkakamali. Kundi dahil marunong siyang magtiwala. Marunong siyang maghintay. Marunong siyang sumunod kahit mahirap. Sabi sa Biblia, nanampalataya si Abraham sa Diyos at ito ay ibinilang sa kanya bilang katuwiran. Kaya siya tinawag na the friend of God. Buddy, ang kwento ni Abraham ay paalala sa atin na hindi mo kailangang maging perpekto para maging malapit sa Diyos. Kailangan mo lang pananampalataya, pagtitiwala at pusong handang sumunod. Kung nagawa ng Diyos kay Abraham, kaya rin niya sa buhay mo. Dahil ang Diyos na tinawag si Abraham na kaibigan,
ay Diyos pa rin hanggang ngayon. Thank you for watching. Please like and subscribe.